Good afternoon mga pare koy. Update lang tayo mga pare koy kasi matagal na tayo hindi nakapag-upload ng video about kay Uno, about sa akin, about sa amin, no? So eto, pintuhan lang muna tayo. Ito na update kay Uno mga pare koy. Ang nangyari sa tagal na niya 3 years, ang nangyari is na bumigay yung bearing niya, no? Yung bearing sa ating harapan na likod, no? Kasi asa di nakakaalam, ang harap is bearing, ang likod is rubber damper. So yun yung dalawa na posibleng pag nag-alog ang ating mga gulong, yun na yun, no? Suspecha natin is yung sa likod is the rubber damper, sa harap is yun nga, bearing. So ang sa harap naman dalawang bearing yan mga pare koy, left and right yan. So ayun, nagbili ako ng bearing na ito. Ang brand nito is Nachi bearing. So ito yata yung pinakamahal sa market ngayon, yung 145, kasi merong US na tag 50. Tapos pumangalawa yung Koyo ng Japan ba yun. So ito made in Thailand. Yan, may QR code para sa kanyang authenticity, no? Ayan yan, yung code na yan. So makikita nyo dyan kung legit siya, no? Kasi may mga copy na din kasi na may mga ibang clone na siya, no? May mga pag mga branded, mayroon talagang peke. So ayan, ito 145. So tingnan natin. Ito kasi yung nangyari sa atin eh. Ito, pakita ko sa inyo. So umingay siya. Ayan, durog na yung kanyang bearing mga pare ko. Ayan. So ayan, umingay siya. Napansin ko lang mga 2 weeks siguro, mga 3 weeks. So umingay, sobrang ingay. Alam mo yung parang nagkalansingan na So ang suspecha ko is yung bearing talaga. So pumasok sa isip ko, bearing talaga yung nito. Kasi inalog ko yung gulong. Hindi naman siya ganun kaalog mga pare ko. Hindi siya ganun ka pag, di ba, yung gulong, tapos hawakan mo yung kanyang T-post, tapos ganun mo. Hindi siya ganun kaalog kasi nga hindi pa naman ganun kadurog, pero mayroon na talaga siyang may alog talaga siya. Ayan, ako nakita nyo. So ito, napaano ko na to, dinala ko to sa shop yung gulong mismo, kasi mahirap tanggalin yung itong bearing dito, kasi kailangan pukpukin. So wala akong mga masyadong gamit dito. Ang gamit ko lang dito is tools. Yan, ito ang ganyan. So kung meron, ako na nagtanggal ng gulong dito mga pare ko. Ako na nagtanggal, no? Madali na lang kasi may tools tayong ganyan. Shout out sa TikTok, nakabili tayo ng mura na ganyan lang, no? So pag-invest kayo sa ganyan mga pare ko, kasi needs natin yan. So yung dito lang ako nahirapan, kasi kailangan mo pa siyang sundutin, pukpukin. Kaya ayun, so nadala ko na sa shop, hindi na ako nakapag-vlog doon. So ito yung luma natin, at saka ito yung isa. So pinalitan ko na talaga yung dalawa, kasi itong isa, although medyo goods pa, pero parang mas maganda na yung bago lahat, no? Ayan, kikita nyo, wala naman siyang pero parang may play pa rin talaga siya. May siguro isang may konti. So ayan, i-install ko na to, na ko naman napakabit ko naman na doon. So ang mangyari niyan is ibabalik ko na lang yung gulong. So sa tagal na ni Uno, ngayon lang bumigay to. So 3 years in 4 months bumigay itong aking bearing, no? So imagine, na-rides ko na siya ng somewhere sa Manila, Kibiang Tunnel, Lucban, Quezon, Kamay ni Jesus, and Monte Maria, Batangas, and Cavite to Davao, dito hanggang dito sa Davao. So sulit na sulit kung tutusin, di ba mga pare ko? So na talaga siya, no? Hingi na talaga siya ng para sa kanya talaga na parts. So yun lang naman mga pare ko, no? Kasi nung napamags natin siya,
ng bearing nito is kasama yata tong bearing na to. So yung ating lumang bearing is kasama dun sa bininta ko na rim. Bininta ko kasi yung rim mga pare ko sa Facebook Market. So nabinta agad kasi maraming nag-inquire sa akin na bibili daw. Kasi ang rim na ang gulong natin is kaparehas ng sa Wave 110R. Swak na swak, plug and play yan. Kaya nagtatanong kung sa mags ko sa to si wala na to sa Shopee kasi sold out na. Meron kayong makitang iba yung Iniki, pero iba ang klase nun, ibang klase, iba yung itsura, iba yung model, pero may mga plug and play din yan. So ayan, ulitin ko, itong Nachi na bearing ang nabili ko. So ito yung pinakamahal ngayon dito sa shop lang naman dito, no? Kasi yan, mas mahal pa to sa Koyo. Kasi yung Koyo tag 100. So ito 145. So ang pinakamura naman doon is yung tag 50 pesos na US. So ang recommended nila ito, Koyo ang recommend nila sa akin pero naubusan daw. So siguro mas pinush na lang din nila tong mas mahal kaysa Koyo, di ba? Ayan. So made in Thailand. So may mga sukat naman yan dyan. May mga size naman yan para sa mga bearing natin. So ayan, ikakabit ko na yung gulong kay Uno. So ito, update kay Uno kung gusto niyo makita. Ayan. Ayan. Ako na nagtanggal ng gulong niyan mga pare ko. Ito si Uno, wala naman akong ano sa kanya. So yun lang naman ang concern ko, yung gulong lang talaga kasi nga medyo na wiggle siya. Ayan. Yung mini driving light niya, goods pa lahat. Itong switch, ano pa nga bang ano natin, yung box. So yan pala mga pare ko. So hindi nakakaalam para pala ko, kaya hindi na ako masyado nakakapag-vlog kasi nag-Shopee rider ako dito sa amin. So 1 month na pala ako, no. 1 month na pala ako. Ito yung kasama ko talaga sa hanap buhay ngayon, no. Kasama ko sa hanap buhay. So ipapakita ko sa inyo yung mga picture dyan, no, ng anong itsura niya pag nag-deliver kami, kami kasi wala pa akong crates. Kasi ang bala ko kasi is bibilang ko siya nung yung parang protection sa init at sa ulan. So nag-order na ako sa Shopee, hinintay ko na lang dumating. Tsaka ito dito ko nilalagay minsan yung mga ano natin, mga parcel. So ayan, meron din dito sa taas, may net ako. So makikita nyo dyan sa picture, ilalagay ko na lang dyan yung picture. At saka ngayon lang din tinanggal ko yung kadena mga pare ko, kasi para mas madali ko ma-maintain tong kadena. So meron lang yung mga disadvantage at advantage kung may cover o wala. Sa may cover naman, ang disadvantage is hindi talaga siya maalikabukan, hindi siya mabilis madumihan. So pag nakatanggal naman yung cover is ang disadvantage is mabilis talaga siya maalikabukan kasi exposed nga siya. Pero sa akin ngayon is sunod ko na ibabalik yung kasi trip ko na naman yung ganyan na wala siyang cover kasi, at saka madali lang din makita yung kadena, madali lang i-maintain kasi yun, tatanggalin mo pa bago ka or pwede naman siyang sundutin kasi mas iba pa rin pag nakikita mo talaga lahat, no. So kailangan matanggalin. So ako kasi may mood ako na gusto kong lagyan ng ng cover. May time din na gusto kong ganyan lang muna. Tsaka ano pa ba, ha? So ayan, good naman si Uno. So nagtatanong sa gamit kong langis is Eski Zik. Sa mga tagal ng mga pare ko dyan, alam na nila yun na yun ang gamit ko. Or kung wala, hanap tayo ng iba. Minsan Castrol, minsan yung Gulf oil, sulit din yun. Basta make sure na mga pare ko na hindi piki yung langis na nabili nyo, ha, legit, kasi pang talaga. Tsaka 10W40 and 10W30. So mahirap maghanap ngayon ng 10W30. So kadalasan sa market, Shopee, kahit saan is 10W40, pero goods na yun. So ayun na muna mga pare ko, no? At ikakabit ko na yung gulong sa harap. So madali lang naman talaga mga pare ko magkabit ng gulong sa harap kasi may tools naman tayo, ayun. And basta make sure nyo lang kung saan nyo tinanggal, doon nyo din ibalik, no? Kasi para safe ang natin.
Kasi yung ano, nararamdaman ko na talaga yung wiggle ng ano mga pare ko is siguro mga magdalawang buwan na ngayon. Pero ngayon ko lang talaga siya na ano, kasi na ano ko siya na medyo malala na, kasi umiingay na siya, umabot na siya sa point na parang nagkakalansingan na yung bearing sa loob nga, na siguro tuyo na, tapos nagkakalansingan doon. Kaya ayun, kusa ko siyang binaklas at tiningnan, and sakto naman yung ating hinala na bearing nga ang kanyang problema. So ngayon ibabalik ko na. So sa loob ng 3 years mga pare ko ay mahigit is wala naman akong problema kay Uno. Goods naman siya sa akin. Alaga lang talaga sa langis at sa maintain ng ano, pero minsan nararagage ko nga siya na, alam mo yung napapaano ko talaga siya, kasi nga hindi maiwasan sa Shopee ako nagtrabaho, kaya maraming parcel na ano, bugbog din talaga si Uno sa mga parcel, no. Minsan may parcel na malaki, abot dito namumulaklak ako, pero okay lang yan. So ang soon planning natin is yun nga, lagyan natin ng bubong, tapos ano, yun, crates dito sa ano, dapat may crates talaga tayo. Tapos ano pa ba,
salamat sa panonood. Okay na si Uno. And balita ko na lang kayo. So maraming salamat sa panonood. Enjoy watching mga pare ko. Maraming salamat sa panonood. And hanggang dito na lang muna, no? Update na lang tayo sa mga rides natin sunod. Maraming salamat mga pare ko. Like, share, and subscribe. Peace out. Ayan, what's up mga pare ko? Ayan, all good sa si Uno. Nakabit na. Nag-struggle lang ako kanina mga pare ko kasi pag hinigpitan ko yung kanyang itong ihi, pag hinigpitan ko dito sa kabila is mahigpit din yung gulong, humihigpit. Kaya hindi ako mapakali. So dinala ko sa sa shop dito malapit. So ang ginawa is siguro ang posibleng nangyari kasi ibang ibang bearing na yung gamit natin. Ito na. Medyo iba kasi yung cover ng bearing na to eh. Ayan, pakita ko sa inyo mga pare ko ya. Ito kasi, ito yung stock natin na bearing. Yan. Ito kasi siya is, ito, plastic yung cover. Kasi sa binili natin is, bakal na siya lahat. No? Kasi ang sabi ng doon is pang sasakyan do yun. Tsaka kaya mahal kasi matibay daw talaga yun. So, ang ginawa is, bumili ako ng binaklas pa rin to. Tapos bumili ako ng spacer na bilog na sakto lang din doon sa nilagay lang doon sa gilid ng para magka-space siya para hindi para mag-fit din yung niya yung space doon. Kaya spacer nilagyan isa. Ayun nung is ito ipakita ko sa inyo. Ayun, maano naman ayan. Maluwag na habang mahigpit na yung ihi kasi ang alam ko pag dapat itong ihi is mahigpit talaga, hinigpitan. Ang mag-iikot kasi niyan is yung bearing lang talaga dapat. So kanina kasi ang nangyari sa akin habang hinihigpitan ko yung ihi, tumitigas din yung gulong. Ito tumitigas, hindi ko maikot, sobrang higpit ng ihi. So ang solusyon pala doon, nilagyan ng spacer. So nagbayad ulit ako ng 30 para sa labor, tapos 5 pesos 5 pesos doon sa spacer na nilagay. So 35 ulit, another 35. So nagastos natin is kulang-kulang din kasi 290 doon sa 290 doon sa dalawang bearing na ganitong brand, Nachi. Ito 290. Tapos 50 doon sa labor. Tapos ulit tayo 30. So kulang-kulang kano ba? 400 din, no? 300 plus, so kulang-kulang mag 400. So ito yung lumang bearing natin, So ayun, all goods na. And pwede na ulit tayong magbiyahe bukas. Biyernes Santo na bukas, no? Kaya sa ngayon kasi ang nangyari sa amin, Huwebes yung walang pasok, Biyernes Santo meron. So bukas babiyahe tayo kasi holiday din naman bukas, sayang naman double pay holiday, kaya papasukan natin bukas. So okay na tayo dyan, all good na tayo sa gulong ni Uno, wala na tayong problema. So condition na ulit siya kasi lang naman problema ko umiingay kasi yung bearing. So ayun mga pare ko and maraming salamat sa mga nanonood, sa mga pare ko na solid dyan, solid. Maraming salamat sa inyo since day 1. And sa mga bagong pare ko, welcome dito sa channel natin. And yun lang. So kung kapag time ako, vlog ulit ako, no? Kwentuhan lang muna tayo. So habang okay muna ako dito sa Shopee, so busy-busyhan na naman ako niyan kasi duty na naman ako bukas. Busy-busyhan na naman ako niyan. So ayun lang muna mga pare ko. Maraming salamat and like, share and subscribe. Maraming salamat mga pare ko.